own accord. Sa sarili lang niya. Bibigyan ka niya ng pantal pagising mo sa umaga. Naku naman. Pero Dok, baka nga isipin ng normal na pasyente o normal na tao na, teka, nagkaka-allergy ako, inom lang ako ng over-the-counter medicine. May mga nabibili naman na tableta, antihistamine, para mawala yon. Makakatulong ba? Nawawala ba or hindi rin? Nawawala temporarily. Pero yung iba, kapag halimbawa yung urtikarya niya, buong katawan, kalat na, minsan hindi na tinatablan ng mga antihistamine. Kaya may mga doktor, mas matapang na doon ang nirereseta. Baka mamaya, ma-discuss natin. Okay. When you say buong katawan, Dok, as in buong katawan, lahat ka, singit-singitan, sulok-sulukan ng katawan meron. Actually, oo eh. May mga nakita ako, pati siko, pati talukap ng mata, pati sa ilong. Kahit na anong takip niya ng foundation, makikita mo nakabukol-bukol na eh. And irritating din. Ang sabi nila, Makati, mainit. May iba, tinatapik-tapik nila. Yung iba, nilalagyan nila ng yelo para lang mabawasan yung sensation. Pero it is enough to disrupt your normal daily activity. Lalo na sa trabaho. Tulad mo, paano kung haharap ka sa camera at may patsi-patsi ka, hindi ba? Dulot ng urticaria. Or may ibang term ito, Dok? May Tagalog term ba dito? Or more common term, itong urticaria? Well, sa mga nag-i-English, ang tawag nila rito ay hives. Oh, okay. Pero Hives. sa Pilipinas, bihira natin gamitin yung word na hives. No? Well, kung titingnan natin yung picture number 2 natin, ito nga yung tinatawag na hives. Okay. As you can see, pwedeng buong katawan nito, sa dibdib, sa likuran, at makikita mo, bilog-bilog din siya. Yung bilog-bilog na akala mo yung 20 pesos ngayon, pero yung kapag yung 20 pesos na yun, nagdikit-dikit na, isang buong mapa na siya. Oo. So that means, included na rito ang ating immune system. Nagre-react na ang ating immunity. May nilalabas tayong mga selula sa ating red blood cells, sa ating white blood cells, that is a response to something. So, yan ang ating hives. Okay. Ngayon, ang problema ng hives and urticaria, kung titingnan natin yung picture ng maigi, nakalagay dito, included dito yung systemic illness. So, there are some illnesses that can trigger urticaria. At magugulat ka, yung mga normal na ibang hindi natin pinapansin na sakit, gaya ng pagtaas ng blood sugar, pwedeng mag-cause ng pagpantal. Pagtaas ng blood pressure, pwede ring mag-cause ng pagpantal. So, hindi lamang dahil sa weather, hindi lang dahil sa kinain mo, now it is your body, your autoimmune system that is reacting and causing itong pantal na ito. Yan ang hives. Okay, sige. Sino ang mga nagkakaroon ng ganito? Bata, matanda, may pinipili ba, Dok, na gender, edad, ethnicity, Dok? Well, kung titingnan naman natin itong picture number 3, anybody. Anybody. Kay bata, kay matanda, Dok, no? Kay lalaki, kay babae. Oo, kung ikaw man ay itim, puti, Chinese, brown, it can affect anyone. So, remember, it is a response of our immune system. Pero yan, Dok, na nag-uumpisa ba yan na lumabas o maramdaman ng isang tao, bata pa lang, or yung iba kung kailan sila tumanda, tsaka nagpakita itong urticaria, Dok? Oo. Alam mo, yung iba, wala naman akong ganito, Dok, nung araw eh. Kung kailan ako nag-menopause at tsaka lumabas, then maisip ko, baka hormonal. Hormonal. Okay, baka hormonal ito. Okay, mga sintomas. So, pwede rin kahit na one time in your life. Well, ganito ang sintomas nito, no? Tingnan natin yung picture number 4 natin. Una, namumula. Pangalawa, Makati. So, pag Makati, kakamutin. Pag kinamot, kung saan mo kinamot yung dinaanan ng daliri mo at ng kuko mo, doon uli magpapantal. Kaya, yung pagkamot mo ang pwedeng mag-propagate ng maraming pantal sa buong katawan. Hanggang, kung titingnan natin itong picture na ito, doon sa maliit na insert, doon sa lalaki na nasa dibdib niya, makikita po ninyo, parang nag-conglomerate na, nagdikit-dikit na yung maliliit hanggang isa na siyang malaki. Oo. And sometimes,
It takes days bago mawala ito. Pero alam mo daw, kahit na anong pigil mo rin talaga sa sarili mo na wag gamutin ang Makate, di ba pag gano'n, tas lalo na mainit ang panahon, nagpapawis, it can aggravate, Doc, yung itong pangangati? Actually, nangyayari yan sa pagtulog, no? Kinakamot mo habang tulog ka. So, hindi mo napapansin. Paggising mo sa umaga, kalat na siya at strix na ang itsura niya. Yung pinagdaanan nga ng iyong kuko. Kaya hindi ba yung mga bata nga, nilalagyan natin ng gloves sila, hindi ba? Para hindi sila kamot din kamot. Para hindi rin yung kuko nila makasugat. And that's what we should do also, no? Kung talagang sa palagay ninyo, kakamot kayo ng kakamot, magsuot kayo ng gloves din at night para hindi nyo po ito ma-aggravate lalo. Okay. Paano do kung halimbawa meron na siyang urticaria, no? Wala namang kinain na bawal sa kanya pwede mag-trigger. Okay din naman ang weather. Wala naman din siyang sinuot na pwedeng maka-allergy sa kanya. Walang in-spray na pabango, in-apply na kung ano-anong mga produkto. Bakit nagkaroon pa rin? Ito ngayon ang tingnan natin. May picture number 5 tayo. Dito makikita natin na minsan stress is enough to cause hives or urticaria. Naku naman. Yan. Naku naman. So, yung mga stressors na yan, pwedeng maging trigger pala ng napuyat ka kasi, meron kayong deadline sa trabaho, may exam, di ba, sa eskwelahan, or yun nga, sabi ni Doc, yung mga day-to-day stressors natin, pwedeng mag-trigger yan ng urticaria attack, Doc. That is exactly true. And usually, yung stresses na yon magiging paulit-ulit. Halimbawa, ang stress mo ay yung babayarin. And that means, every month that darating yung mga bills that you have to pay, lalabas yung urticaria mo. Pwede yun. And there are some people also na yung relationship ang nagiging cause ng kanilang urticaria. So whenever you see this person na hindi mo masyadong type ang relasyon, pwede ring lumabas ang urticaria. I was wondering nga pwede kayang maging reason ito ng divorce o legal separation? Yung hives. Your Honor, this person causes me urticaria. Oo, dahil sobrang stress ko na sa kanya. pero ito, Doc, no, yung mga sintomas, kanina nabanggit mo na yung ibang symptoms ng hives. So, namumula, nakaangat, parang namamaga yung ilang bahagi ng balat. Bukod sa pangangate, nagda-dry skin pala, Doc? Oo. At minsan na pagkakamalan tuloy na ito ay psoriasis. Oh, So, okay. magda-dry ang buong skin. And dryness of the skin itself causes itchiness. Yun ang problema. At yung dry skin na yon, minsan matutuklap siya as flakes. Yung flakes na parang akala mo malalaki siyang balakubak. At pwedeng mangyari ito sa anit o ulo natin. So yung ibang tao, akala nila meron lang silang dandruff. O malalaki yung natatanggal sa anit nila. So, it causes them concern. Okay, speaking of dry skin and speaking of stress, yung ibang taong sobrang stressed, ang manifestation sa kanila, nagda-dry yung skin nila. So, baka ito ay ma-complicate natin or ma-confuse tayo. Then, dry skin lang yan. Then, na-stress lang ako. Or, urticaria na pala yung nagpapakita, hindi pa natin alam. So, pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, bukod sa dry skin, ano pa yung pwedeng mga warning signs na stress na tayo. Ayan. Oo. Babalikan natin ang ating talakayan. Katuwang natin ang MX3, hatid sa atin ng DMI Philippines. Ang medical doctor na nagpapaliwanag sa atin ng urticaria ay si Dr. Edwin Bien. Babalik tayo matapos lamang ang commercial break.